Ayan. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. May panibago na naman pong hamon kay Pastor. Dahil ang announcer naman natin talaga naman. Dapat ito'y nadidiscover ng mga... Hindi, yain na pala. Baka masyadong magamit ng mga politiko Dito ka na lang dito ka na lang. Praise God. Yun po ay si Ken. Yan po ay isa sa ating mga youth leaders. Isa sa mga napapagkatiwalaan po sa gawain, lalo na po ng mga kabataan. At yan po ay pagpapala dito sa church. At kahit saan ho ay pagpapala, kahit sa mga outreaches, yan ni blessing. Nakakatuwa po yung batang iyan. Okay, kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Papogi ng papogi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. At tayo'y padami ng padami. Amen. Okay. Ako po'y masayang makita uli ang bawat isa dito. Pwede kang i-high five mo yung katabi mo at sabihin mo, masaya akong nandito ka. Ayan. Tunay, masaya po kami na nandito po kayo. God bless you and nakakatuwa po to see everyone here. Wow. Okay. Ayan, kanina nakausap ko ng mabilis lang si Brother Nante. Hello po, Brother Nante. Ayan, mamaya po marami pong kukwento sa inyo diyan. We're so happy to see you po. Ayan. Sige po, upo na. Bakit itong mga life group ko puro nakaitim? Ako'y nagtataka. Ayan. By the way, gusto ko ring batiin si Sister Mayan. Naku, nakakailang attend na ito. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Sis Mayan. We're so happy na ikaw ay lagi naming nakakasama. God bless you. Okay. Ayan. At saka yung na-miss ko kahapon sa gawain sa Lapu-Lapu Second, si Brother Bernie. Brother Bernie. Yan, kapatid po ni Sis Lenny. Okay. Sino po ang nakakaalala ng topic natin last Sunday? How to have a happy heart. Ay, kumusta po ang puso? Happy? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang masaya na ang puso. Ano nga yung ating intro last Sunday? Ang pusong masaya ay nakikita sa mukha. Ang pusong malungkot, ang mukha ay lungkot. Tingnan mo nga ang katabi mo, masaya ba ang puso niyan? Oba. Okay. And since buwan po ng mga puso ang Pebrero, kaya expect nyo po na laging tungkol sa puso ang ating pag-uusapan. Yeah. Ang isang napakagandang tingnan po, na talaga namang pag yung eksenang ito o yung pangyayaring ito, nasasabihin ko mamaya kung ano, ay nakita or na-witness ng marami, talagang kahit hindi mo kakilala, you will feel good pag na-witness mo ito. You will feel good. Magiging masaya ka for them. Talaga namang napapapalakpak ka pa pag nakita mo. At yung iba nga, nagiging teary-eye pa pag naka-witness ka ng ganito. Ano yun, Pastor? Kapag may dalawang taong nagkapatawaran. Diba? Talaga namang, napapagayong ka pag nakakakita ka. Sino gayon? Aywan. Magkagalit daw nagyapusan o kaya yung babae nagalit dun sa lalaking nag-cheat, ano? Yung nagpatato ng 2 to 4, today, tomorrow, and forever. At tapos ay pinatawad ni girl in spite of, amidst of, ay talaga, di ba? Nakakapalakpak naman ay sino ba yun? Hindi ko alam. Di ba?
Ang pagpapatawad ay napakagandang tingnan. Almost everybody claps pag nagkasundo ang dalawang tao. Pastor, mukhang alam ko na ang pag-uusapan natin ngayon. Huwag na ako. Mahirap yan, sa iba na lang. Ngayon pong umaga, marapatin niyo po sa biyaya ng Panginoon, pag-usapan natin how to have a forgiving heart. Let's pray. Father, we praise and glorify your name. We thank you. Excited po kami sa ituturo nyo. Forgive us sa aming mga kasalanan. Cleanse us with your blood. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran at sa katuwirang tinanggap namin sa pamamagitan niyo po, O Panginoong Jesus. Holy Spirit, kayo po ang magturo. Turuan niyo po kaming lahat. Turuan niyo po kaming lahat. We declare your victory alone sa gawaing ito. To you alone all the glory. Ito pong aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Everybody say, how to have a forgiving heart. Napakaganda po nitong ating pag-uusapan kasi ito ay very related dun sa ating topic last Sunday. It is impossible for a person na magkaroon ng happy heart kung hindi pa siya nakakapagpatawad. At ito po ang isa sa mga topic na talaga namang lahat ay tinatamaan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, sinisigurado ko. Ngayong topic na ito, tatamaan ka talaga. Alam niyo, maganda yon. Ang alin po, pastor? Yung ipag-pray mo na every Sunday, pag-a-attend ka, ay patamaan ka talaga ni Holy Spirit. Ipag-pray mo na lahat ng maging message na maririnig mo, the Holy Spirit will make it personal to you. Para talagang shoot na shoot. Para talagang kuhang-kuha mo ang buong message. That's a very wonderful prayer. Kaysa naman yung wala kang nakuha, wala kang natanggap for that day, for this Sunday, sayang. Kaya pwede ba, harapin mo uli yung iyong katabi, sabihin mo, partner, tatamaan ka ngayon. Huwag kang iilag ha. Talagang kamasunurin ng mga ito. Pinatatawad ko na kayo doon sa mga nagdaang linggo. Okay. Si Solomon po, o si Haring Solomon, sa karunungang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ay nagsabi ng kadakilaan at kagandahan ng pagpapatawad. Sabi po sa Kawikaan 19:11, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kaluwalhatian na di pansinin ang kamalian. Ang pagpapatawad pala ay hindi kahinaan kagaya ng inaakala ng iba. Sabi kasi nung isa na may galit pa, ay ba't ako ang bababa? Ay di ako ang mahina. At ang sabi pa nung iba, magpapatawad ako diyan. Ala, ay ipamimiriso ko na. Sounds familiar? Alam niyo, hindi po ito kahinaan. You know why? Because only the strongest person can forgive. Ba? Gayon pala po yun? Akala ko po'y kahinaan ng pagpapatawad dahil pag nagpatawad, talo? Dahil inadmit na ang defeat ng nagpatawad, talo na ako. No. Hindi po ito gawa ng mahihina. Kasi po, ang kaya lang magpatawad ay yung malalakas. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, malakas ako. Yung iba kinakabahan na, saan kaya patungo ito? May kinakabahan, hindi ko maintindihan kung na-excite ba ako o kinakabahan ako. Well, sige lang, imimit ni Lord ng expectations natin today.
at kaluwalhatian daw po ang di pansinin ang kamalian. Wow! Kapurihan pala sa iyo ang ikaw ay magpalampas. Akala kasi nung iba ay kagalingan kapag ka talaga namang lahat ay hindi pinapatawad. Yung lahat ay talagang pinupuna. Kagaling na rin, talagang lahat ay puna. Ay, hindi pala kaluwalhatian yan. Okay? Ano pa? Ano ba yung pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay biyayang ibinibigay mo sa nagkasala sa iyo. Everybody say biyaya. Ano nga uli yung biyaya? Yung tatanggapin ng recipient kahit yung recipient ay hindi deserving. That's biyaya. At ang pagpapatawad po ay biyaya. Kasi ang tatanggapin niya ay hindi niya deserve. Ang pagpapatawad ay biyayang ibinibigay mo sa nagkasala sa iyo, na tanging ikaw lamang ang makakapagbigay. Kaya hindi po pwedeng pag may nagsosorry sa iyo, doon ka magsorry. Ba't ipapasa mo? Sa iyo nga nagsosorry dahil sa iyo nagkasala. Ikaw lamang na pinagkasalaan ang natatanging makakapagbigay ng forgiveness na nagkasala sa iyo. Hindi pwedeng ipasa. Ano ang katulad nito? Katulad po ito ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, na tanging Diyos din lang ang makakapagbigay. Ang ano yon? Ang kapatawaran. Isa pang bagay na gusto ko pong ma-remind tayo, church, ang pagpapatawad po ay isang kilos na kitang-kita ang Diyos sa ating buhay. Pag ang tao pala ay nagpapatawad, kitang-kita ang Jesusness sa'yo. Sapagkat pag-usapang pagpapatawad, talagang ang unang pumapasok sa isip mo, si Lord. Kaya kapag ang tao ay nagpapatawad, ito'y isang kilos na kitang-kita si Jesus sa buhay mo. Pastor, pag hindi nagpapatawa, di kitang-kita rin yung kabilang partido. Sino? Bahala na kayo. Alam nyo na, kilala nyo na kung sino yung. Pag hindi nagpapatawad, kitang-kita rin naman yung isa. Dahil yun hanggang ngayon hindi pa makapagpatawad. Galit na galit. Ay hindi niya maaway si Lord. Kaya ang inaaway niya, yung mga nilikha ayon sa wangis ni Lord. Pero, the good news is, greater is He who is in us than him who is in this world. Kaya nothing to fear. Sabihin mo nga dyan sa tabi mo, nothing to fear. Ang di pagpansin sa kamalian ng iba laban sa iyo ay pagpapalampas dito o hindi pagganti. Paano mo malalaman kung ang isang tao ay galit pa? Kasi baka sabihin ng isa na nakakarinig ng message na ito ngayon, Pastor, that message is not for me na. Kasi nakapagpatawad na ako. Wow, congratulations! Patrong tanong, sure ka ba? Hindi po masyado. Ngayon, ito muna ang ating linawin, mabilis lang. Paano ba malalaman kung ang tao ay nakapagpatawad na? Una, kapag hindi ka nagalit. Yan. Kaya nga ang sabi, uwi ka na, hindi na ako galit. It's a trap. Manda ka pag banating mo. Kala mo lang, hindi galit. It's a trap. Okay. Malalaman mo na hindi ka nagalit, na ikaw ay nakapagpatawad na kung hindi ka na galit. Yung iba kasi sabi, pinatawad ko na yan. Huwag na lamang magpapakita sa akin. Ala, hindi galit ka pa din. O kaya naman, hindi pa nakikita yung kinagagalitan, sabi, napatawad ko na yan. Kaya nga lamang, tuwing may nakikita naman na nagpapaalala doon sa taong kinagagalitan, nagagalit ulit. Halimbawa, kaya nagalit nung mga bata tandang-tanda, inagawan ng kapatid ng pritong manok. Ay di, hanggang ngayon hindi pa nakakapagpatawad doon sa kapatid, ay galing ng
lipa. Tama ga ako, mga taga San Jose? Tama nyo nga ako, pagkagaling ng lipa, ang nakikita mo ay manok. Manok. Itlog. So, dapat galing Batangas City. Ayun. Salamat po, mga taga San Jose. Ay galing ng Batangas City, ang bumungad agad ng pa San Jose ay manok. Ikaw, naalala na naman, manok na naman. Kapatid kong masimor sa manok. Hindi ko siya mapapatawad. Tapos nung ay mag-church di yan galing ng Batangas City. Hindi naman taga-Concepcion hindi. Ay di na. Nung dumaan na di yan nadaanan itong Erlindas Cafe, ay merong promo. Buy one chicken biryani. Chicken na naman. Nagalit na naman. Manok na naman. Kapatid ko, masimor sa manok. Ay di nakapag-church na, narinig yung message. Naku, katuwan-tuwa, tamang-tama daw sa kanya. Ay natuwa, naging kaibigan si na Brother Erwin. Bago umuwi, may niabot na kahon. Ang laman, manok. At iyon na naman, nakutkot na naman ng langayb. Naghilom na ang sugat, nakutkot na naman ng langayb. Sugat na naman, na nariwa na naman. Kapatid, pagkagayon, hindi pa yun nakakapagpatawad. Lalo na kapag gusto pang gumante. Napatawad mo na gayon? Oo, pero may araw din niya sa akin. Ay, napatawad na daw, pero may araw yan sa akin. Yung iba naman, gusto pang gumante, pero unaware siya. Kahit siya mismong may katawan, hindi niya alam na gusto pa niyang gumante. Napatawad mo na? Oo. Gusto mong gumante? Hindi na. Hindi na ako gaganti dyan. Diyos na ang bahala sa kanya. Ay, galit pa din yun. Bakit? Hindi siya ang gagante, pero pinagaganti si Lord. Lord, ikaw na bahala diyan. Are you there? Kaya minsan nakala nung iba nakapagpatawad na siya, ipinagpe-pray ko na lamang po yung kinagalitan ko. Talaga, paano prayer mo? Lord, bahala na po kayo sa kanya. Kung ano pong inyong marapating gawin sa taong iyan. Ay, di galit pa din. Are you there? Ang pagganti po ay kilos ng galit. Ang pagganti po ay kilos ng hindi pa nakakapagpatawad. Ano ba ang mga kilos ng, ano ba yung mga pagganti na hindi natin alam ay ganti pala? Areb, malamang mag-a-agree kayong lahat sa akin. Sabi ni Pastor, pag daw kami nag-aaway mag-asawa, huwag ko na daw awayin. At huwag ko na raw papatulan, patawarin ko na. Di pinatawad ko na, hindi ko na rin inaway. Anong ginawa mo? Hindi ko na rin inimikan. Ang silent treatment po ay pagganti. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lalo kung yung asawa mo. Ang silent treatment ay pagganti. Kala mo, hindi kita iimikan maghapon. Yan ho'y pagganti. At ramdam na ramdam yan lalo ng mga kababaihan na ang gusto or may need sa conversation. Kasi between man and woman, ay talagang ang babae ang mas malaki ang need for conversation. Hindi ko nilalahat. Meron din namang lalaking mahilig sa kwentuhan. Kami po ni Pastora, ako po ang kwento ng kwento. Ako talagang talkative. At pagka hindi na iniimikan ng lalaki, let's say yung lalaki ang nagsa-silent treatment do sa babae, yung babae yamok na yamok. Sabi naman ng lalaki, hindi kita iimikan, sinunog mo ang kawalay. Hagya ko na nabili yan. Naghanap pa ako nung hindi tiplon. Hirap na hirap maghanap kaya nung hindi tiplon at ayaw ko nang gumamit ng tiplon, nakakaano daw yun, mayroon daw chemicals, etc. Naghanap pa ako, tapos para 2 perasong hawot pinaprito ko sa iyo. Sabi ko, iprito mo. Ba't mo kinremate?
Hindi kita iimikan. Natiis, tiniis. Hindi naman nga din ako, yung babae, di ba? Nung gabi naiyak na, kakayamot ka. Dami-dami ko nang sinasabi, tinatanong sa iyo, di ka lang naimik, kakayamot ka. Gasino ka naman yung kawaling iyaw. Sabi mo pa naman noon, pakakasalan mo ko sa lahat ng simbahan. Dahil bagay yun sa pangalan ko, pakakasalan mo ko sa lahat ng simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pangalan ay Luz Biminda. Love you, sis Luz. Tapos ngayon, gayang ka. Para kawali. Ika na naman ng mga mag-asawahan din si pastor, parang may CCTV talaga sa amin. At alam niyo po ba, kung ang pagpapatawad ay kilos na kitang-kita ang Diyos sa buhay mo, ang pagganti ay kilos na taong-tao. Talagang taong-tao. Kaya nga, diba, sabi ni Jesus, ang sabi ng mga tao, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin. Pero ano ang sabi ni Jesus? Ibigin mo ang umuusig sa iyo, ipanalangin mo sila. Gawan mo ng mabuti. Aya ang pagganti, hindi pagpapatawad, ay kilos na taong-tao. At kitang-kita ito sa mga Chinese kung fu movies. Sino mga mahilig sa kung fu? Sinong natapos yung lahat ng sequel ng Ip Man? Hanggang yung mga successor na, hanggang umabot ka na kay Bruce Lee. Di ba? Ano mapapansin ninyo dyan sa mga kung fu movies na yan? Tai Chi. Ganyan pala yun. Ako, si Sailor Moon. Ay, hindi, iba pala yan. Parurusahan kita sa ngalan ng buwan. Naalala ko yung isang konsehal sa amin ng barangay, kaastig-astig, di baril. Astig, papainom. Naku, yung anak na isang lalaki, gayon. Naglalaro ako, si Sailor Moon. Pero mabait naman, saka masipag, magaling maghanap buhay. Very good na din. Okay na yun. At yun may timing si Lord. Okay. Ay dito na. Ano napansin ninyo sa mga Chinese kung fu movies? Laging magsisimula doon sa natalo yung isang school ng kung fu, tinalo ng master, naghiganti yung mga pinatay yung master. Tapos yung estudyante naman na bida nung estudyante nung master na napatay siya, maghihiganti. Kukuhanin yung pangalan ng school, babaliin. Laging ganyan, laging ang tema ay vengeance. Laging ang gusto ay makaganti. Once again, kung ang pagganti ay kilos na taong-tao, ang pagpapatawad ay kilos na maka-Diyos. Kaya kapag nagpapatawad po tayo, naluluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi wala nang lalapit sa pagiging mas kamukha natin sa Diyos kaysa pag tayo nagpapatawad. Doon tayo mas pinakanakakamukha ni Lord kapag tayo nagpapatawad. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, nakikita ko si Jesus sa buhay mo. Diba? At si Jesus ay Diyos na mapagpatawad. Kaya nga nung minsan tinanong siya, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Okay. Iko-correct ko yung aking nasabi nung nakaraan. Sabi ko kasi 6 ang hinihiling ng batas ng Israel. No. Ang hinihiling po ng batas ng Israel, 4 lang. At yung bida-bida na nagtanong kay Jesus, pinalabisan na ng 3. 7 daw, 7. At ano ang sagot ni Jesus? Hindi 7, kundi 77. 77 per person every day. So that's 490 times na pagpapatawad per person every day. So kung nagkasala na yung katabi mo sa iyo, meron pa yang 489. Pwede pa. Kuritin mo pa. Pwede pa, madami pa. Kaya yung sinasabi natin minsan, kota ka na ha, kota ka na. Talaga?
Naka 490 naga. And that's renewable every day. Ibig sabihin lang ng Panginoong Hesus doon, wala kang sawang magpapatawad. Doon kita nakakamuka, sabi ni Jesus. Kahit pa ho ang ginawa sa akin talaga namang iinay, pa, iina. Yes. Meron akong ikukwento sa inyo, pero hindi ko ito tatapusin agad. As we go on sa ating topic, isisingit-singit ko yung continuation ng story. Si Pauline Joyce Hutchison, yan, wala pong picture. Si Pauline Joyce Hutchison ay pinanganak po noong June 4, 1943 sa St. Louis, Missouri, US. Missouri nga bang basa doon? Missouri naman, kung mali. Patawarin niyo si Pastor. Missouri. Yan. Ang tatay po niya ay World War II veteran. Yan. At alam niyo po kung anong meron dito kay Pauline Joyce. Si Pauline Joyce po was sexually abused by her father. Pagbalik niya galing ng World War II. Ibig sabihin, nung una naman ayos yung tatay niya, pero after World War II, nung umuwi na, yun, doon na siya ginawa ng hindi maganda. Until 18 years old. Haba. At according to her life ay very miserable nung mga araw na yun. And from this story, tingnan natin kung papaano bang magiging possible pa rin magpatawad. Siguro napapaisip na kayo, pagkagarin eh. Iwan ko na, ibang usapan na yan. Talaga. Pag-usapan natin, mga bagay na kailangan nating maunawaan so that we will have a heart na kayang magpatawad. Number 1, kailangan nating maunawaan na kailangan nating patawarin ang mga nagkakasala laban sa atin. Everybody say, patawarin ang mga nagkakasala laban sa atin. You're familiar with the Lord's Prayer. Ang panalangin or form or guide ng prayer na si Jesus mismo nagturo. Simulan nyo nga, ano yon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang, parang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng o gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. That is in Matthew chapter 6 verse 12. Sabi roon, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. For a very long time, napapansin ko ito kapag old version, instead of kasalanan ay utang. At mamaya i-reveal ko sa inyo kung bakit. Paalala ninyo para di ko makalimutan. Ang pagpapatawad po ay napakahirap. Taas ang kamay na nag-a-agree. Kasi kung di ka nahihirapan, sige, you're free to go. Uwi na ikaw. O kaya naman, turuan mo kami how to be you po. Ang pagpapatawad ay napakahirap. Mas nanaisin pa ng iba na malungkot kaysa magpatawad. Mas nanaisin pa ng ibang mawala ng gana sa pagkain tuwing naaalala niya ang kinagagalitan niya. Mas gugustuhin pa ng ibang ma-allergy, kat. Pinangungunahan ko na lahat na sasabihin ko, ikinakat ko. Mas gugustuhin pa ng ibang magka-ulcer kaysa magpatawad. Mas gugustuhin pa ng ibang, ito yung madalas ko nang naikwento, dumaan sa arumahan kaysa makasalubong ang kinagagalitan. Yung mga kabataan, di ata alam yung aroma. Alam niyo yung aroma? Wag na magkasusuot doon. Mas nanaisin pang sumikip ang dibdib, maapektuhan ng BP, kaysa magpatawad.
Mas gugustuhin pang gumawa ng mas mahirap na bagay. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang sabi nung isa, pamimirisuhan ko na laang kaysa patawarin iyan. At hindi. Alam nyo church, kung hindi po tayo marunong magpatawad, lugi ka. Sabihin mo dyan sa katabi mo, lugi ang hindi nagpapatawad. Bakit? Kasi ikaw na hindi nagpapatawad, ang laging galit. At yung hindi mo pinapatawad, printing-printe. Sayang-saya ng buhay. Ikaw lang ang naggagalaite. Siya ay masaya. Kaya nung nakita mo sa Facebook, nasa Boracay, tingnan mo ito. Nakapag-Boracay pa eh. Bakit? Anong problema mo? Hindi ko pa nga siya pinapatawad, nakapag-Boracay pa siya. Ay, magsawa ka, ikaw bitter. Magpatawad. Hindi nyo kailangan ang cooperation ng mga tao sa paligid ninyo kasi ikaw lamang ang makakapagbigay nun sa kinagagalitan mo. Yan DIY. Sabihin mo sa katabi mo, ang pagpapatawad ay DIY. Ano ibig sabihin ng DIY? Do it yourself. Marami po ang nagsisearch niya sa Google kung paano raw magpatawad. At isa sa tuwang-tuwa akong nakita kong result ay iyon, DIY. Sabi nyo ay mahirap magpatawad. Again, sino nag-a-agree sa akin mahirap magpatawad? Yes. Totoo naman nga. Pero may sasabihin ako sa inyo. Mahirap din naman ang hindi magpatawad. Mahirap din naman ang hindi magpatawad. Kung mahirap magpatawad, tapos mahirap din ang hindi magpatawad, parehas na rin lang namang mahirap, magpatawad ka na. Nakapahinga ka pa. Are you there? Para rin yung pagpapakabanal at yung pagpapakasama, parehas mahirap, pero hindi parehong beneficial. Doon ka na sa may benepisyo. And speaking of benepisyo, napakadami palang benefits niyang cheerful heart. Napakadami palang benefits niyang puso na masayahin, pusong nagpapatawad. Napakadaming benepisyo niyan. Marami pong mga doktor ang nagsasabing napakalaki ng improvement ng kanilang mga pasyenteng naging masaya ang puso, lalo na yung mga nakapagpatawad. At sa other side of the coin, kung may benepisyo ang pagpapatawad, ay marami rin pong problemang idinudulot ang di pagpapatawad. Okay. Ito yung nakita ko rin Alam niyo po, ito palang katawan natin, galing ng pagka-design ni Lord. Sabihin mo nga, ang galing-galing mo talaga, Lord. Isa sa kagalingan or wonders ng ginawa ni Lord sa katawan natin, ang katawan natin ay mabilis mag-response sa anumang threat or crisis na mararanasan natin sa ating paligid. Bigyan ko kayo na example. Ang katawan pala natin, pag nakasense siya ng threat, ng panganib, naglalabas siya ng dalawang hormones. Yung isa, cortisol. Yung isa, adrenaline. Ayan. Pastora ng mga spelling, wag nyo na itanong, mahirap. Basta, hindi naman ako kasi doktor Cortisol at saka adrenaline. Sila pong dalawa, ang ginagawa nila sa katawan, ay ito ang mga sumusunod. Pinabibilis ang tibok ng puso. Para bumilis ang daloy ng dugo. Circulation, para ma-distribute lahat ng kailangan ng katawan. Ano pa? Ini-increase ang sugar. Para ready ka, meron kang super energy. Pag kinailangan mo, na gamitin na iyon because of the crisis or because of the threat na nararamdaman mo. No wonder yung mga nasunugan, kat walang masusunugan dito in Jesus' name
yung mga nasunugan, kay payat-payat, na ilabas yung refrigerator. Sunog! Sunog! Hoy, bilisan niyo! Sunog! Ang masama, nung natapos na at iuuwi na, usungan niyo ako, hindi ko kaya, aray. Ang daming ganon. Ang daming ganon. Hindi na niya mabuhat nung natapos na. Anong tawag doon? Adrenaline rush. At marami pang benepisyo. Talagang nagkakaroon ng super body ang tao. For a short period of time, maganda yan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kailan nagiging ganon? Pag may crisis. Anong connection, Pastor, sa hindi pagpapatawad? May sasabihin ako sa inyo. Ang nananatiling galit ay nagkakaroon ng crisis na paulit-ulit. Yon ang nilidikta ng utak sa katawan. Ang galit kasi may threat. Galit galit. May threat. May panganib, may panganib. Sabi ng brain, may panganib. So sabi ng mga glands, maglabas ng cortisol, maglabas ng adrenaline. At dire-diretso yun, dire-diretso. Sabi ko sa inyo, maganda siya in a short period of time. Pero pag tuloy-tuloy, sasabihin naman nung sa sugar, taas, sugar, taas. May threat, diabetes. Sabi nung mga hormone sa puso, tibok. Ano na nangyayari? Tumataas ang blood pressure. Kasi ang lakas ng pressure. Kaya tumataas ang presyon. Tumataas ang high blood. Yan redundant tumaas na high blood pa Ano pa? Ito isa nakalimutan ko. Ginagawa din ng adrenaline at saka ng cortisol. Pinalalakas niya o pinabibilis yung mga components sa dugo na may kinalaman sa blood clot. Kasi nga naman, Superman ka kaya pag nasugatan ka, tuyo agad. Wolverine. Parang gano'n. Pag tuloy-tuloy, lumalapot ang dugo. Tapos nagbabara sa mga ugat. Stroke. Cut. You see? Ang galit o ang nananatiling galit, ang hindi nagpapatawad, ay tuloy-tuloy na crisis. And that, my friend, ay hindi maganda. Kaya mapapansin nyo rin naman, di yung ganyan, may problema sa sugar, may problema sa blood pressure, may problema sa mga clot na yan. Na dumaan sa counseling na ipag-pray, for example, nakapagpatawad, nakapag-release ng forgiveness, ay ang bilis ng recovery. Hindi na kailangan pang i-bypass, hindi na kailangan pang... Kasi, hindi na kailangan i-bypass dahil nung naipag-pray, umalis na, bypass. Tapos na yun, naipag-pray na ni... Kala ko di nyo makukuha lugi na naman Huwag namang laging bypass. Minsan naman Pastor, minsan na may pwedeng gayon ako. Yung iba naman kasi talagang katitindi na pinagdaanan na ipag-pray 1 oras, 2 oras, kalahating araw. Pagkatapos, bypass. Yayain nyo naman din ako kahit pa the place. Hindi ako nagpaparinig Masama yung sabi ni Bishop, huwag magpaparinig. Oo, kaya sinasabi ko na. Direkta. Biro lang po. Ako naman natutuwa dahil ang mga taga-J1 San Jose, napaka-generous. Talaga namang sabi ngay lungad napaka-generous, lalo pag kayo ay makaka-attend ng mga outreaches. Pinapangarap pala ang namin, nandoon na. Si Papa, pinapangarap pala ang tawilis. Lalasa ko'y, puro tawilis ang inyong inabutan ngayon sa outreach. Lungad Ako naman honestly, ang pinapangarap ko ng mga nakaraang araw, sinaing na tambakaw. Lasa ko'y hanggang kaninang umaga, yun ang almusal ko. Salamat po sa sponsor, pagpalain ni Lord. Pwede ba palakpan muna natin si Lord sa buhay ng mga nasa outreach? Thank you, Lord, sa buhay ng mga nasa outreach. God bless you. Hindi ko na kayo i-mention si Lord na magbe-bless sa inyo. Okay. Nasa na tayo? Parang mga pang-ulam na pag-usapan tuloy Ayan. Napakasimple po ng paliwanag ni Jesus dito. So again,
Balik ako to sa sinasabi ko, kung may benepisyo ang pagpapatawad, nako, konsumisyon sa hindi nagpapatawad. Yang mga sakit-sakit na yan, lalo na yung mga masasakitin daw ang likod. Nako. Kaya, baka meron ditong mga yung masasakitin sa dibdib. Malamang yan ay lagi kang galit. Ay, tunay pastor, talagang ang aking kasama sa bahay kung sumisyaw. Kaya ang aking dibdib ay nagkagarin ay wag mong pakadibdibin. Bakit? May likod pa. Yung iba narinig ito, kaya yun naman, naging masasakitin na may likod. Walang choice. Magpatawad talaga. Okay, napakasimple po ng paliwanag ni Jesus dito. Ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo, makinig, mahalaga po ito. Ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo ay kapareho din lang ng pagpapatawad na ginagawa mo sa iba. Ano daw? Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay kapareho din lang ng pagpapatawad na ginagawa mo sa iba. Ano nga uli ang sabi doon sa prayer? At patawarin mo kami sa aming mga utang o sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya pag ang pagpapatawad pala natin sa kapwa natin ay pinatawad na kita, huwag ka na lang magpapakita sa akin, mahirap iyon. Dahil baka gayon ang gawin ni Lord sa iyo, pinapatawad na kita, huwag ka na lang magpapakita sa akin. Saan ka pupunta na hindi ka makikita ng Diyos? Ang samantalang ang sabi ng Book of Psalm, di ba? Ako man ay nasa himpapawid, ako'y kita mo. Ako may tumago sa kailaliman ng lupa, ako'y kita mo. Wala akong susuutang, hindi mo makikita ako. Sabi ng psalmist. Kaya kung ang pagpapatawad mo gayong klase, napatawad na kita, huwag ka lang papakita sa akin, at baka mahirap yun. Kaya kailangan talaga magpatawad ng as in, tawad na patawad. Kaya yan si Juan, pinapatawad ko na yan. Pinapatawad na kita. Okay. Kailangan magpatawad kung gaano kakailangan din naman nating patawarin. Meron akong isang sasabihin sa inyo, napakahalaga rin ito. Sino mga nagpe-pray? Liars go to church. Sino mga nagpe-pray? Ayun, tuloy mag-amen ng iba. Okay, very good. Nagpe-pray naman bago kumain. Okay. Meron po akong sasabihin sa inyo, napakahalaga. Walang answered prayer ang hindi pa nagpapatawad. Pastor, ano daw po yan? Walang mararanasang answered prayer ang hindi pa nagpapatawad. Kaya pala po, pagkakatagal ko nang ipinagpe-pray hanggang ngayon wala pa, maaaring dahil hindi ka pa rin nga lubos na nakakapagpatawad. Ano sabi ng Book of Isaiah? Sabi ni Lord, hindi maikli ang aking kamay para di kayo mabaw. Hindi ako bingi para di kayo marinig. Hindi ako bulag para di kayo makita. Pero ang inyong kasalanan ang nagtatakip sa akin, kaya di ko kayo maabot, kaya di ko kayo marinig, kaya di ko kayo makita. Papaano kang tutugunin ng Diyos na hindi naman makarating ang prayer mo doon dahil sa iyong unforgiveness? Tinuruan tayo mag-pray. Ano ang guide natin? Acts. A-C-T-S. Ano yung A? Adoration. Kaya dapat sinasambat, pinupuri mo si Lord sa iyong prayer. Yun ang first part. Letter C ang sunod. Ano yon? Confession. O contrition. Anong contribution? Mamaya yun, after ng word. Confession. Ikaw ay hihingi ng tawad. Dahil papaano kang makikipag-usap sa galit sa iyo? Kaya lang, ano nga ang turo ng panalangin ni Jesus? Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. And there is a verse in the book of Luke na ang sabi po roon, sapagkat patatawarin ang nagpapatawad, ngunit hindi patatawarin ang hindi nagpapatawad.
Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pinapatawad na kita. Diba? O, mamaya mo na i-chat, mamaya na. Mas maganda kausapin mong personal. Naaalala na niya. Church, hindi mo mararanasan ang answered prayer mo kung di ka pa nagpapatawad. Kaya sabi ko sa inyo, maraming benepisyo ito. Do it for yourself. Not for the person who offended you. Yung iba kasi akala, gagawin niya yon para doon sa nakasakit sa kanya. Magpapatawad ako para sa kanya? Hindi, para sa'yo. Dahil yun ay masaya, bahala ka sa buhay mo, wala nang pakialam sa'yo. Mamaya nga, pag narepeatin mo, galit ka sa akin, hindi ko alam. Wala yung kamungmuang. So, forgiveness ay ginagawa ng nagagalit, hindi para sa nagkamali, kundi para sa sarili mo. Kasi nga, ang daming benepisyo nito, health benefits, at maging yung iyong spiritual health, nakasalalay dito. Kailangang magpatawad kung gaano kakailangan din naman nating tayo'y mapatawad. Napakalaki pong problema ng tao ay yung kasalanan niyang hindi napapatawad ng Diyos. Ang pinag-usapan po namin sa Lapu-Lapu Second ang pinakamatinding problema ng tao. Sabi ng mga bata doon, trabaho. Sabi ng isa, love life. Sabi ng isa, ang pinakamatinding problema daw ng tao ay pira. Ay yung pinakamatandang naroroon, 73 years old. 83 years old. Sabi nung punong-puno na ng wisdom. Sabi nung lula, kasalanan. Oh. Tama po ang lula. Learn from them. 8 dekada na ang buhay. Okay. That's the problem of humankind. Sin. Sabi nung isa, Pastor, wag mo na akong pilitin kasi ang Diyos nakapagpatawad dahil Diyos yun ako'y tao ako. Yan Diyos nakapagpatawad yan dahil siya'y Diyos, hindi yan mahirap sa Kanya. Who told you? Who told you na madali para sa Diyos ang magpatawad? Ilalatag ko sa inyo Kumanda kayo. Malamang, ngayon nyo lang maririnig ito at ngayon nyo lang maunawaan kung gaano kabigat ng kasalanan. Everybody say sin. Alam niyo kung anong problema rito? Ang Bible po ang nagsasabi na ang pundasyon ng trono ng Diyos ay ang kanyang katuwiran. Righteousness. Siya ay matuwid. At ano ang hinihingi ng katuwiran? Justice. Justice. Alam niyo po ba na nung nagkasala ang taong mahal na mahal ng Diyos, ang Diyos ay nalagay sa alanganing posisyon. Ang Diyos ng pag-ibig ay kailangan ding maging matuwid. Kaya kung paiiralin lang ni Lord ang pag-ibig niya at patatawarin na lamang ang tao, nanganganib ang kanyang trono. Bakit? Kasi kung pinatawad lamang basta ang nagkasala, na ang pagkakasala'y humihingi ng hustisya, at hindi yun ibibigay ni Lord yung hustisya dahil sa kanyang pag-ibig, ang pundasyon ng kanyang trono, which is righteousness, which is justice, ay magigiba. Are you there? Kung paiiralin naman ng Diyos ang pagiging niyang matuwid, ang kanyang righteousness, hindi naman kakikitaan o mahirap ipaliwanag kung nasaan doon ang love. Sino rito yung nadalian kang ipaliwanag sa anak mo habang ginagaruti mo na yun ay love? Diba? Anak, mahal kita. Ano sabi ng anak? Hindi mo ako love, mama! Yung ginagaruti pa lamang, Romans 3:23 says,
ang kabayaran sa kasalanan ay hindi garute. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Naalala ko yung kinikwento ni Brother Edgar. Brother Edgar, we miss you. At saka ni Brother Jason, nung naggigilit daw sila ng manok, ay sila din aawa. Paano mo sasabihin doon sa manok ngayon dahil magkakaroon ng gawain doon sa kanila di nagkatay ng manok. That's the story. Habang ginigilitan ng manok, paano mo sasabihin doon sa manok na mahal kita? So kapag pairalin lang ng Panginoon ay ang kaniyang katuwiran na hindi naman maunawaan ng tao, mahirapan naman yung love. Ay, pag sa hirap ng katayuan ni Lord. Ang sasabihin ninyo, ala, ay ang Diyos ay madaling magpatawad dahil madali para sa Kanya iyot dyan may Diyos. Who told you? So anong ginawa ng Diyos? Ito ang ginawa ng Diyos. Dahil mahal ko ang tao, pero dahil ako'y Diyos na matuwid, at ang kasalanan ay humihingi ng kabayaran, ng hustisya. No wonder sa mga old version ng Tagalog Bible, ang kasalanan, ang term nila ay utang. Sabi ko sa inyo, paalala nyo buti naalala ko. Kaya ang version nila ay utang. Ang kasalanan, ang tawag ay utang. Bakit? Kasi ang kasalanan, kailangang... kala ko yung utang ibigay. Yung mga may utang dyan paalala Utang, kailangang bayaran. Hashtag. Okay. Kaya po pagkakautang ang version sa mga old version. Dahil ang kasalanan ay utang. Kailangang bayaran. Ngayon, sabi ni Lord, mahal ko ang tao. Pero ako'y Diyos na matuwid. At dahil sa pag-ibig ko sa tao, hindi ko sila magugustuhing mapahamak. Pero hinihingi ng katuwiran ko'y hustisya. Noon pong 1993, medyo matagal na. Parang kapapanganak lang ng bunso kong kapatid. 1993 ka nga na. Yun. Meron pong isang magandang dalaga at isang binata na nanggaling po sa UP Los Baños. Ang dinukot ng 6 na armadong lalaki. Sa pag-uutos ng isang mayor, Antonio Sanchez. Pagkadukot po doon sa dalawa, dinala sa isang farm, safe house in Laguna, na pag-aari ni mayor. And then, binugbog yung lalaki. At yung babae po ay dinala sa kwarto ni mayor. At sabi ng mga lalaki, Mayor, regalo po namin sa inyo ang pinaka minimithi ninyong magandang dalaga. At ang sabi daw po ni Mayor Sanchez, salamat mga anak. Anak ang tawag doon sa kanyang mga lipures. Salamat mga anak sa napakaganda ninyong regalo. Hapon po yun nangyari, 1:00 ng tanghali, 1:00 ng hapon. Kinaumagahan po, lumabas yung dalaga na umiiyak, naka-t-shirt pero walang short. Duguan. At ang sabi ni Mayor sa mga tauhan, mga anak, tapos na ako. Kayo naman. Kaya dali-daling kinuha ng mga tauhan ni Mayor yung dalawa, yung lalaki at saka yung babae, sinakay sa Tamaraw, FX. At dinala sa isang tubuhan somewhere in Laguna. Pagkarating doon, ibinaba ang lalaki na duguan na, may tama na ng barel, pinaulitan pa uli ng baby Armalite sa ulo. Patay. At yung dalaga, dinala sa likuran ng van at pinaghali-halinhan ng 5 pa. Bakit 5, pastor? 6 ho yung tauhan.
hindi na kaya ng konsensya nung isa na siyang nagkukwento ng pangyayari nung nasa korte na. Tawag na ako, hindi ko na kaya yan. Siya yung eyewitness. The following day, nakita po ang bangkay ng dalawa. And after ilang months ng pagtatago, nahuli po si Mayor kasama yung mga tauhan niya. Nahatulan po sila ng 7 beses na life sentence si Mayor. Alam niyo po kung ano nangyari? Habang nasa kulungan si Mayor, diretso ang pagdadrugs. Yung mga titos and titas dito, malamang alam nila yung diretso ang pagdadrugs. Diretso ang kabaitan sa loob ng kulungan. At hindi na masyadong katagalan, year 2019. Pinalano po ng gobyerno na parolan si Sanchez. Palalayain. Sabi mo nga sa katabi mo, palalayain daw. Hindi lang po natuloy dahil naharang ng mga taong bayan. Muntik nang magka-EDSA revolution na naman sa galit ng tao. Pero gusto ko makita ninyo roon ay yung pinalano pa rin palayain. Kung napalaya yon, tanungin ko kayo, anong may isip mo? Kung napalaya yon, anong sasabihin mo? Di ba kasabihin mo naman, wala talagang hustisya dito sa Pilipinas. Bulok talaga ang sistema dito. Wala talaga. Pangit talaga ang justice dito. May sasabihin ako sa inyo. Si Antonio Sanchez ay isa lamang halimbawa ng mga Antonio Sanchez sa mundong ito. Si Antonio Sanchez ay isa lamang sa mga kagaya natin na napakatitindi na ng nagawa, tuloy-tuloy ang ginagawang masama. At ngayon, hinihingi ng hustisya ng Diyos, ng katarungan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, patatawarin ko ang mga Antonio Sanchez kong anak. At hinihingi ngayon ng mga Pilipino, hinihingi ngayon ng katuwiran ng Diyos, hinihingi ngayon ng anghel, hinihingi ngayon ng sannilikha. Lord, nasaan ang iyong katuwiran? Ba't mo palalayain ng mga Antonio Sanchez na yan? Nasaan ang iyong katuwiran? Hinihingi ng mga anghel, hinihingi ng mga kasamahan dati ni Lucifer. Si Lucifer nga ho, hindi ninyo pinatawad. Hindi ninyo inabsuelto. Tapos ngayon sasabihin nyo, yung tao mababang nilalang mas mahina kaysa anghel. Sabi ninyo ngayon, patatawarin ninyo, Lord, nasaan ang hustisya? Nasaan ang katuwiran? Ang bilis nating magsalita at mag-isip sa nakwento ko about Antonio Sanchez kanina, but now it is revealed already that we are the Antonio Sanchezes. And the Lord wants to forgive Antonio Sanchez, pero may hinihinging bayad ang utang. Kaya babalik tayo sa sinasabi ko kanina, sabi ng Diyos Ama, mahal ko ang tao, ayaw kong mapahamak, pero ako'y matuwid at ang katuwiran ko'y humihingi ng bayad na hustisya sa pagkakautang na kasalanan. That is why the most impossible thing na kahit mga anghel hindi na imagine ito, God so loved the world that He gave His Son para yung love at yung righteousness present pa rin, intact pa din. Ang Diyos ay mapagmahal, pero ang Diyos ay matuwid. Hindi ikaw ang napahamak, hindi ikaw ang nagbayad ng utang ng kasalanan. Si Jesus. Si Jesus.
At ano nangyari? Lalong lumiwanag ang katuwiran at pag-ibig ng Diyos on what He did. Tell me, my friend, madali ba para sa Diyos ang magpatawad ng kasalanan? Kaya, kung nahihirapan ka na magpatawad, ramdam ka ng iyong Ama sa langit. Unawa ka niya. Kaya tinutulungan niya tayo ngayon. Pinare-realize niya sa atin, anak, ako'y Diyos. Pero kahit ako'y Diyos, hindi madali sa akin ang ginawa kong pagpapatawad. Bakit? So many is at stake. Ang daming nawala. Ang daming mawawala. Pag basta-basta ang pagpapatawad, mawawala ang katuwiran. Pero hindi pwedeng hindi magpapatawad dahil mahal ko ang tao, kaya hindi nawala ang katuwiran. Hindi nawala ang pag-ibig, pero namatay ang nag-iisa kong anak. Hindi niya deserve ang hirap, ang kahihiyan. But He grabbed the sin of this world. At siya ang nagdusa, siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kapatid, tanungin kita, bakit hindi ka makapagpatawad? Anong mawawala sa iyo? Mawawala ba ang katuwiran mo pag ikaw ay nagpatawad? Wala namang mawawala sa atin eh. Pag magpapatawad ka ba, kailangan mamamatay ang anak mo? Di naman ah. Wala namang mawawala sa iyo. Alam mo kung anong mawawala lang sa totoo? Pride. Pride. So please don't tell me. Mahirap magpatawad dahil ako'y tao. Madali sa Diyos dahil siya'y Diyos. No! Sa Diyos, so much is at stake. Sa atin, walang mawawala. Pride lang. Pride lang. At ang daming benepisyo ng pagpapatawad. Sabihin nga nating lahat, sa biyaya ng Diyos, ako'y makakapagpatawad. Palakpakan natin si Jesus. Pagpapatawad ang direksyon na nais ng Diyos na tahakin ang puso natin. Hindi kailanman sasamahan ng Diyos ang galit o paghihigante. Kaya sabi niya, vengeance is mine. Akin ang paghihigante. Iyo ang pagpapatawad. Balikan natin si Joyce. Alam niyo, nagkasakit ang tatay niya. Para hindi kayo mawala sa story, yun yung tatay niya na World War II veteran. Nagkasakit yung tatay niya at nagkaroon ng pangit na buhay. Alam ni Jesus kung ano ang masasakit na pangyayari sa buhay ng tao. God knows our pain. At hayaan mong ang Diyos ang gumawa ng karampatang dapat gawin sa mga nagkasala sa iyo. Ang kailangan mo'y magpatawad. Diyos ang magdidil sa kanila. But do not pray din naman na mapahamak ang kinagagalitan mo. Pray. Pray like what Stephen did. Nang binabato si Stephen ng mga tao because he's sharing the word. Ano ang panalangin ni Stephen? Lord, do not count this. Do not count their sins against them. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga ginagawa. At pagkatapos noon, siya'y namatay. We are so blessed that we are in a country, we are in this panahon na hindi binabato ang mga nakikinig ng salita o ang mga naghahayag ng salita. You are blessed that we are so free na nakikinabang sa salita ng Diyos at naihayag ito ng malaya. Pero I will not go that way. Ang gusto ko lamang makita ninyo rito, the vengeance ay kay Lord. Ang atin ay magpatawad.
Ang pagpapatawad, ang kapangyarihan ng Diyos laban sa pinakamasakit na dagok ng buhay. Number 2, magpatawad at patatawarin. Huwag magpatawad at hindi patatawarin. Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinatatawad ninyo mga tao sa kanilang mga kasalanan, pinatatawad din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ng mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Nag-warning na po si Jesus patungkol sa pagpapatawad. Kung ayaw magpatawad, tinatanggihan natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ito po ang isa pang problema ng hindi pagpapatawad. Nag-aalis ito ng pagpapala at nag-iimbita ng paghuhusga. Hebrews 12:15, pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ng sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Yung bitterness, nakakahawa yan. Sa halip nagiging masaya, nababagabag pa ang puso. Kaya ang gustong tumanggap ng kapatawaran ng Diyos, magpatawad. Dahil ang hindi nagpapatawad ay lalong nasasaktan. Pinapahaba mo lamang ang iyong misery. Give up the pain. Iwanan ang hinanakit. Huwag magtanim ng sama ng loob. Magpatawad at magpatawad. Lagi. Yung iba dito nahihirapan Pastor, napatawad ko na po, pero bakit pakaramdam ko po ako'y galit pa rin? Okay. Ito ang kailangan mong matutunan, church. Mabuhay ka hindi ayon sa nararamdaman mo, kundi ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ang sinabi ng Diyos, ikaw ay magpatawad at bibiyayaan kanya ng kakayanang gawin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kalooban. So itong gawin mo, magpatawad ka, at pag ikay nagalit, magpatawad ka uli. Pag nararamdaman mo na naman ng galit, magpatawad ka uli. Mamaya pa, yang lagi mong inilalagay sa isip mo ay susundin na ng puso mo. Sabi ng Bible, for what the man thinks of, siya rin yun. Nagiging siya yun. Kung anong iniisip mo, nagiging ikaw yun. Kaya lagi mong isipin, pinapatawad ko na siya, at mamaya pa, yung puso mong nagmamatigas, makikisama na sa iniisip mo. So once again, mabuhay ka hindi sa kung anong nararamdaman mo, mabuhay ka sa kung anong sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Forgive and forgive and forgive hanggang matutunan mo talaga ang tunay na pagpapatawad. Number 3, magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Ama. Everybody say, magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Ama. Ephesians chapter 4 verse 32, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagi, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang pagpapatawad pala natin, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ipakita ang pusong mapagpatawad tulad ng ginawa ni Jose sa kanyang mga kapatid. Alam ko, meron dito na maaaring ang issue mo sa buhay ay yung mga conflicts between siblings. Pero ipinapakita po ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Joseph the Dreamer, how to forgive. Na nung makita niya ang kanyang mga kapatid na nagtangkang patayin siya, pero hindi tinuloy, binenta na lang siya, pinatawad niya at pinagpala pa. Masakit po ba kay Joseph yon? Masakit. Pero there's no other way para maging mas masaya at prosperous ang buhay ni Joseph but to forgive. Ang pinakamatinding pagsubok kay Joseph the Dreamer ay hindi nung siya'y sinubok ng asawa ni Potiphar.
ang pinakamatinding pagsubok sa puso ni Jose ay kung patatawarin niya ang mga kapatid niya. And believe me, pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang huling pagsubok sa puso, doon talaga siya fully pinrasper ni Lord. Paanong pagpapatawad? Kagaya ng pagpapatawad ng ama sa kanyang prodigal son. Lalakdawan ko na yung ibang verses, pero ito ang gusto ko makita ninyo, Luke 15:20. Ang ama ay tumindig, ang anak ay tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama ay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Ang makadiyos na pagpapatawad, church, ay eager o gustong-gustong magpatawad at di napipilitan lang. Ang makadiyos na pagpapatawad, hindi na niya hinihintay na ang nagkasala ay makarating sa bahay mo para humingi ng sorry. Kagaya ng ginawa ng ama, malayo pa lamang, sinalubong na. Yung iba kasi, malayo pa lamang, iniiwasan na. No. Ang hinihingi ng Diyos na pagpapatawad ay kagaya ng pagpapatawad ng ama ng prodigal son. Malayo pa lang, sinasalubong na. Gustong-gustong magpatawad. At hindi na pinaimik ng ama ang anak. Sabi nung anak, nag-rehearse pa yung anak. Ganito ang sasabihin ko sa tatay ko, tatay, hindi na po ako karapat-dapat ninyong tanggapin, ituring nyo na lamang po kung alipin. At nung magsasabi na ang anak ng linyang pinraktis niya, anong sabi ng ama? Shhh! At sinabi ng ama sa mga tao, mga tauhan, let's celebrate! Ang aking anak, na nooy patay na, ay narito't muling nabuhay. Let's celebrate. Eh yung iba, wag kang pupunta sa amin. Wag kang pupakita sa akin. Hindi, ito, iniimbitahan, sinasalubong, wini-welcome, sine-celebrate. Hayaan mo, magpahanda ka sa inyo. Pag tinanong ng mga kapitbahay mo, bakit mo ako pinapakain? Pinapatawad na kita. Anong meron? Celebration. Bakit? Hindi na ako galit sa inyo, mga CCTV kong kapitbahay. Kakaiba ito sa tao. Na sa halip na ang nagkasala ang mag-ulit ng kanyang kasalanan, ang pinagkasalaan ang banggit ng kasalanan ginawa sa kanya. At kung magpatawad yung ama, lavish, niyakap, hinalkan. Sisiguraduhin niyang mararamdaman ng pinatawad na siya'y pinatawad na nga. Sisiguraduhin. Ang tao nagtatanim ng sama ng loob, ang Diyos kaagad nagpapatawad at nagpapanumbalik ng relasyon. Ang tao nag-iipon ng mali, ang Diyos nililimot ang kasalanang ginawa laban sa Kanya, for love doesn't keep a record of wrongs. Ang hinihiling ng Diyos na pagpapatawad ay yung kapag may nahingi ng sorry sa iyo, ang sasabihin mo, wala na yun. And you mean it. Sorry ha, nasira ko yung relasyon ninyong mag-asawa. Wala na yun. Wala na yung walang hiyang yung. Hindi ganyan. Wala na yun. Okay na. Sige na. Let's forgive each other. Sorry ha. Naubos ko yung pinag-ipunan mo. Wala na yun. Kikitain pa yun. Pera lang yun. Walaan na lang, pastor. Oo. Ang pag-ibig ay hindi nag-iipon ng mga maling gawa. Di walaan na nga lang, pastor. Oo. Walaan na lang. Hindi tama pala po ang ginawa ko. Kinalimutan ko na ho siya. Walaan na ho kamay. Hindi gayong.
Ibig sabihin ng walaan, wala na, hindi na tayo magkukwintahan. Hindi ka pa nagsosore, I forgive you na. Kaya mo yan? Kakayanin po. Ang sabi ng Bible, nung tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, dun niya tayo minahal. Hindi tayo minahal ni Lord nung tayo'y very good. Minahal tayo ni Lord nung tayo'y mga nagre-rebelde sa Kanya, patuloy na gumagawa ng kasalanan, kahit nakakarinig na ng salita. Ang pagpapatawad ay bunga ng pag-ibig. Colossians 3:13, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ang pagpapatawad ay nagbubuo at nagpapanumbalik ng anumang relasyong nasira. Ito ay naghahanap ng kapayapaan. Kung ang kasalanan man po natin ay maliit o malaki, ang pagpapatawad ay proseso na tanging Diyos ang makakagawa sa atin. Kaya we need Jesus in our lives eh. Ang pagpapatawad ay lampas sa ating kakayanan. Ito'y kilos ng Diyos. This is a divine act. Sa sarili lang natin na hindi natin kaya kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Balikan natin yung bida kanina sa kwento, si Joyce. Pagkatapos ng ilang panahon, si Joyce po ay ginamit sa ministry. Yes, she's Joyce Meyer. Pagkatapos ng ilang panahon, siya po ay na-interview at nag-testify siya kung paano niya napatawad ang kanyang ama. At ang sabi niya, quality decision over and over again. Galit pa ako sa tatay ko ngayon, patatawarin kita ulit tatay ngayon. Kinabukasan, galit pa rin ako pero pinapatawad ulit kita tatay. Quality decision over and over again. Anong ginawa niya? Naghirap yung tatay niya, nagkasakit, tinulungan niya financially. Binilihan niya ng bahay na maganda. Pinagamot nung may sakit. Shinare si Jesus, siya pa mismo ang nag-water baptize sa tatay niya. At sa kagitnaan ng kabutihang iyon ni Joyce, ni minsan hindi inadmit ng tatay niya what he did to his daughter. Hindi pa rin umaamin. Nilulunod na ng kabutihan, hindi pa rin naamin, pero Joyce never stopped doing good to her father. Anong sunod niyang sinabi, ang sikreto sa pagpapatawad niya sa kanyang ama? She depended on God. Umasa siya sa Diyos. At ano pa? At pinakamatindi raw niyang ginamit ng Panginoon sa buhay niya, kaya na kaya niyang patawarin ng kanyang ama, she kept on praying for him. Wala na po yung tatay niya ngayon. Pero ito ang alam niya. Wala siyang sawang ipinag-pray ang tatay niya lagi at yun ang malaking bagay na nakatulong sa kanya para mapatawad niya ang tatay niya. Church, paano magpapatawad? Kagaya ng pagpapatawad ng Ama sa Langit. There is a pastor named Walter Everett. At meron siyang anak na lalaki na nakatira sa isang apartment na yung tapatang mga pinto. Minsan, yung anak niya, nag-jam yung pinto, hindi mabuksan. Since hindi siya handyman, kinatok niya yung katapat niyang pinto. At yun po ay pintuan ni Michael Carlucci. Habang kinakatok niya yung pinto, that time, nagda-drugs po si Michael Carlucci. High na high. At nung may kumakatok daw, ang pakinig niya ay ang sumisigaw ay magnanakaw, kaya bago lumapit ng pinto, kinuha niya yung kanyang barel, pagbukas ng pinto, binaril agad yung nandoon.
patay po agad yung anak ni Pastor Walter Everett. At dumating po ang mga panahon na nilitis, proven guilty si Michael Carlucci at siya'y nakulong. Pagkakulong na inaakala ni Pastor Everett ay hinihingi ng puso niya para makapagpatawad. Pero you know what happened? Kahit nakakulong na si Michael Carlucci, nilalamon pa rin ng galit ang puso ni Pastor Walter Everett. Hanggang sa siya ay napadpad sa isang club. Club ng ano, Pastor? Club o samahan ng mga na-victimize. Families ng mga biktima ng mga drug abusers. At nakita po ni Pastor Walter Everett ang kalagayan ng mga kasama niya doon. Meron doon mga dekada na ang lumipas pero hanggang ngayon hindi pa rin napapatawad ang mga nakagawa ng kasalanan sa pamilya nila. Nilalamon pa rin sila ng galit. At alam niyo kung ano ang sabi ni Walter Everett kay Lord, Lord, ayaw ko pong mapagaya sa kanila. Ayaw ko pong makagaya nilang ang tagal-tagal na inilalamon pa rin ng galit. So alam niyo kung anong ginawa ni Pastor Walter Everett? He made a letter addressed to Michael Carlucci na nasa kulungan. At ang nakalagay po roon, pinapatawad na kita. Pagdating po nung sulat sa kulungan, ayaw tanggapin ni Michael Carlucci kasi sabi niya, mumurahin lang ako niyan. Kaya hawak-hawak daw yung sulat, minumura. O yan, inuunahan na kita. Alam ko, mumurahin mo lang ako, what to expect sa ama ng pinatay ko. Pero sabi nung counselor niya sa loob ng kulungan, hindi, basahin mo. Makakatulong yan sa'yo. So binasa ni Michael Carlucci yung sulat at ang nakalagay doon, pinapatawad na kita. Alam niyo kung anong sabi ni Michael Carlucci? Nung narabasa niya ang sabi nung tatay ng napatay niyang pinapatawad na siya, para bagang nagkaroon daw uli siya ng lisensyang muling mabuhay. Alam niyo, nangyari, nagpalitan sila ng sulat hanggang dumating na yung time na sinabi ni Michael Carlucci, Pastor, bisitahin niyo po ako. At sino sa tingin ninyong mga nasa kulungan, nangangasiwa ng kulungan ang papayag na ang ama ng napatay ay bisitahin ng murderer? Baka ito kung ano mangyari dito. Pero dahil change man na by that time si Michael Carlucci because of the forgiveness that he received, hindi naging mahirap para sa mga nangangasiwa ng kulungang payagan na magkakapangita yung dalawa. And right after ng kanilang pagkikita, iniaabot ni Michael Carlucci ang kanyang kamay kay Pastor Walter Everett. At hindi tinanggap ni Pastor Walter Everett ang kamay ni Michael Carlucci. Instead, niyakap niya si Michael Carlucci at sinabi niya, pinapatawad na kita. "20 years after ng mga pangyayaring iyon, hindi ko na nailagay yung picture, pero Pastor Walter Everett kasama si Michael Carlucci ay umiikot sa iba't ibang panig ng mundo, ministering to millions of people sa mga world conferences. And yes, si Michael Carlucci po ay naging pastor na din because of what he received. Alam niyo kung ano ang realization ni Pastor Michael Carlucci? Sabi niya, hindi ko pa ba tatanggapin ang Diyos Ama? Hindi ko pa ba tatanggapin si Lord? Ito ang tunay na pag-ibig. Ito ang tunay na pag-ibig. Actually, napa-advance ako ng kaunti. Paano nakalabas si Michael Carlucci sa kulungan? Have you ever wondered? This is what happened. Si Pastor Walter Everett po ang nag-push ng parol para mapalaya ang pumatay sa anak niya.
At nakalaya po si Michael Carlucci. At yan nga, sabi ko sa inyo kanina, umiikot po sila worldwide, nagsasabi ng katotohanan, nagpatotoo, kaya mong magpatawad. Kaya mong magpatawad. Alam nyo kung ano nakita ko doon sa story? Ama, may pumatay sa anak niya, pero ang ama ang gumawa ng paraan para mapaatawad ang pumatay sa anak. Anong tawag nyo doon? That's the love of the Father in heaven. We are the murderers of His Son. But He is the one who did the most impossible thing ever. Siya ang gumawa ng paraan para tayo'y mapatawad. Tayo ang pumatay sa kanyang anak, pero siya ang gumawa ng paraan para tayo'y mapatawad. Siya'y nagpapatawad. Kaya din natin yun. May I invite everyone to stand up, please? Pastor, napakahirap pong magpatawad. I know. But receive the love of the Lord. Receive the love of the Lord so that ikaw ay mag-overflow at magkaroon ka ng kakayanan to forgive. Para magkaroon ka ng forgiving heart. Receive the love of the Lord. And what is that love? A love that never fails. A love that never gives up. The love of the Lord. Para ikaw ay hindi rin mag-fail to forgive. Para tayo hindi rin mag-give up to forgive. You need that kind of love. And that love ang ibubuhos ng Diyos ngayon sa ating kalagitnaan. Are you ready to receive the love that never fails? Are you ready to receive the love that never give up? May I invite everyone to close your eyes? And I will request the Holy Spirit to minister to everyone today. Actually, He's here. Kanina pa siya. He is the one talking to us in those stories. He is the one who's talking to us through that points, through that sermon. He is the wisdom Himself. Holy Spirit, take full control. Take full control. Holy Spirit, Your love never fails, never gives, never Holy runs Spirit. out on me. Your Your love love. never fails, it never gives, it never runs out on me. Pag-ibig na nagpapatawad, pag-ibig na hindi sumusuko. Your love never fails, never gives, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love.
the Lord. Love. Love of the Lord. Love of the Lord. Love of the Lord. Never runs out on me, your love. Abba, Father, in the name of Jesus, let your love, let your love, let your love flow freely, violently sa mga puso at isip ng iyong mga anak na naririto ngayong umaga. Now, love, overwhelming, overflowing, never-ending love, flow in Jesus' name. Pinadadaloy ko ang pag-ibig ng Diyos. Come on, close your eyes. Pinadadaloy ko ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi sumusuko. Pag-ibig na hindi nauubusan. Pag-ibig na hindi bumibigay. The love of the Lord. Pag-ibig na umibig noong kaaway pa niya tayo. Pag-ibig na hindi gumaganti ng masama. Pag-ibig na hinahangad ang ikabubuti ng iniibig. Lord, in Jesus' name. I believe in my heart, O Lord, na yung love na ibinuhos niyo po sa amin lahat ngayong umaga, ang pag-ibig na siya mong gagamitin at bibigay sa amin ng kakayanan para makapagpatawad at patuloy na makapagpatawad. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.